Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. So mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan natin to. Nag-order na umano ang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM, na talagang gawin na ang lahat. Ito ang order kay Secretary of Interior and Local Government, Jun Vic Rimulya. Gawin na daw ang lahat para mapabalik na dito sa Pilipinas si Saldico. We suspect na nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero i-verify pa namin. Pero nagbigay na instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. We do not practice extrajudicial means of acquiring jurisdiction over a person. So we will always go through the rational, legal, and acceptable ways of acquiring jurisdiction over a person. Ano talaga kasi ito, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi papayag ang taong bayan na ang mga nakasuhan lang at nakakulong ay ang mga DPWH officials ng Region 4B, ng Davao Occidental, at ang makulong lang ay mga tulad nila Diskaya. Kailangang may makulong na politiko. Sa mga politikong yan, sino ang unang dapat makulong? Ay siyempre si Saldico. Sumunod na niyan itong mga senador, sila Jinggoy, Cheese, Jewel Villanueva. Dapat yan. Kaya lang ngayon, kahit man lang si Saldico, hindi nga mapauwi sa Pilipinas. Kumbaga, napakalaking insulto na ito sa administrasyon. Gobyerno ka ng Pilipinas, hindi mo mapauwi ang isang fugitive from justice. Ano ito? Kansilado na ang kanyang pasaporte. O bakit hindi pa rin siya makauwi? Mapauwi. Kaya ngayon, parang challenge na ito. Challenge na ito, malaki ng insulto sa administrasyong Marcos na itong si Saldico na lahat halos ng testigo ay binabanggit ito. Lahat ng investigasyon ay binabanggit ito. Pero hanggang ngayon hindi pa napapauwi sa bansang ito. Para pang pinaglalaro ng gobyerno kasi naglabas pa ng video parang hinahamon pa ang gobyerno. At kinansila na ang passport niya, wala namang nangyayari. So tama lang sa parte ng Pangulo na orderan na ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Actually, ang sabi talaga ni Jun Vic Rimulya, inuorderan na ang lahat ng ahensya, all agencies ng government na involved sa pagpapauwi kay papabalik kay Duterte, kay Saldico sa Pilipinas ay dapat nang gawin. Kaya ito dahil wala tayong extradition treaty sa Portugal, pinaniniwalaan kasi matibay daw ang ebidensyang nasa Portugal itong si Saldico. Ngayon, wala tayong extradition treaty sa Portugal. So, pinapalakad na dapat magkaroon na tayo ng extradition treaty sa Portugal. Pero kahit wala pang extradition treaty, pwede namang asikasuhin ang repatriation. Ibig sabihin ng repatriation, pagpapabalik. Anong gagawin? Katulungin na ang Interpol. I-repatriate na. Kaya linalakad na ito, mga kabunyog, na ang Interpol ay katulungin sa pagsasagawa ng operation doon sa Portugal. Katulad ng ginawa kay Arnie Teve sa Timor-Leste. Katulad din ng ginawa kay Alice Guo doon sa Indonesia. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong operation ng Interpol na hinihingi ng tulong,
para kahit wala pang extradition ay mapabalik na sa Pilipinas itong si Saldico. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo galit na si ano, galit na si PBBM dito. Galit na ang Pangulo kasi insulto na ito sa kanya eh. Una, iniinsulto naman talaga siya ni Saldico. Dati silang magkakasama niyan, dati silang magkakasama, ha? Ayan ang kasama yan sa administrasyon eh, House Appropriations Committee Chair yan. Kanang kamay yan ni Romualdez sa loob ng Kamara pagdating sa budget. Maraming mga pakikipag-usap yan sa presidente pag pinag-usapan ng budget. Kaya lang ngayon, ano na ito, kalaban na ng gobyerno. Wanted ng gobyerno. Kaya lang dahil marami siyang pera, sobrang yaman niya, mga nakaw na yaman, dati naman talaga lehitimo ang business dito. Pero siyempre, sobrang yumaman dahil sa mga nakaw na yaman. So ngayon, wanted na siya ng gobyerno. Ang hinanakit niya siyempre kasi dyan, ang inaasahan niya, poproteksyonan siya nila Marcos, nila Romualdez, ay hindi naman siya pinoprotektahan. So sa tingin niya, talagang ano na siya, siya na yung pangunahing punterya, target na mapanagot dito sa mga anomalya. Kaya nagtatago na doon sa bansang Portugal. Pero yun na nga, kung hindi naman siya mapapabalik sa Pilipinas, mapapahiya ang gobyerno. Ang dami ng mga fugitives from justice na hindi napapabalik. Si Roque, pati nga si Bunuan, hindi naman fugitive from justice pa, pero hindi rin napapabalik. Kaya masyado ng masyado nang napapahiya ang gobyerno dito. Si Bunuan hindi napapabalik. Si Saldico hindi napapabalik. Si Roque hindi rin napapadeport. Kaya medyo dito, matapang at galit na ang mga salitang binitiwan ng Pangulo dito. Pabalikin na yan sa Pilipinas, gawin na ang lahat. Kung kailangan ng extradition treaty, lakarin na yan. Kung habang wala pang extradition treaty, katulungin ng Interpol na i-repatriate yan, pabalikin sa Pilipinas. Ganon ang order ng presidente. Dahil nga, napapahiya na siya dyan kay Saldico na yan. Kaya kung kailangan ng tulong ng Interpol, katulungin. Kaya nga, pag ang Interpol din humingi ng tulong sa gobyerno, tungkol naman sa pag-aresto kay Bato, kasi ang ICC, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, kay Bato de la Rosa o kay Bongo, hihingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Tapos hihingi din ng tulong ang Interpol sa Pilipinas. Kaya hindi talaga makakahindi ang Pilipinas sa pag-aresto kay Bato. Kasi ngayon nga, hihingi rin ng tulong ang Pilipinas sa Interpol para i-operate ang pag-aresto kay Saldico doon sa Portugal. Pinaniniwalaan kasi itong si Saldico ay mayroong Portuguese passport. Ang mga bansang kasi yan, mga kabunyog, mga kababayan, kasi ako, lumalakad ako ng mga visa-visa, kaya nagbabasa ako ng mga passports, visa. May mga bansa tulad nitong Portugal, ang Spain saka ang Portugal, medyo maluwag ang pagbibigay ng mga passports. Mga visas, lalo na ito, maraming pera itong si Saldico. Pag nag-invest ka doon sa Portugal, mabibigyan ka na ng visa, passport. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, nakakagalaw pa rin ito doon sa Portugal at sa Europe dahil nga sa kanyang passport ng bansang Portugal. Kaya ngayon, sinasabi na ng presidente kay John Vic Rimulya at sa mga ahensya ng gobyerno, gawin nyo na ang lahat. Gawin nyo na ang lahat. Kung kailangan lakarin ang extradition treaty sa Portugal, lakarin na. Kung kailangan ang repatriation sa tulong ng Interpol, gawin nyo na. Ganon kalinaw ang instruksyon. Kasi napapahiya na nga ang gobyerno eh. Wala namang naaaresto na eh. Pagkatapos nila Diskaya at siyang mga DPWH officials, wala nang kasunod. At ito si Saldico parang pinaglalaruan ang hustisya ng Pilipinas. Kaya tama yan. Pabalikin na yan. Yan ang order ng presidente. Abangan natin kung gagawin nga ito ng mga officials ng gobyerno.
Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.